magsisimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Kamusta ang lahat? Okay lang po, teacher! Mabuti naman. Maaari nyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nakakalat? Tapos na po, teacher! Maaari na kayong magsimpo. Salamat po! Mga bata, kapag tinawag ni teacher ang inyong pangalan, itaas lamang ang inyong kamay at sabihin, narito po, teacher. Christine, Narito po ako, teacher! Guatno, Narito po, teacher! Liza, Narito po, teacher! Paundag, Narito po, teacher! Lynette. Narito po, teacher! Mga bata, sino rito ang mahilig makinig ng kwento? Ako po, teacher! Magaling mga bata, karamihan sa inyo ay mahilig makinig ng kwento. Mga bata, maaari ba kayo magbigay ng kwentong narinig na ninyo? Sino ang makakapagbigay? Teacher! Lynette? Snow White and the Seven Dwarfs, teacher! Magaling Lynette. Meron pa ba bukod sa sinabi ni Lynette? Ikaw nga, Liza? Si Matsing at Pagong po, teacher! Magaling, Liza. Meron pa ba? Ikaw nga, Si Christine? Rabbit at si Turtle, teacher! Magaling, mga bata. Ngayon, si ano naman ang inyong paboritong kwento? Sino ang makakapagsabi? Christine, ikaw nga? Ang aking paborito, teacher, yung Kunay at yung Turtle, teacher. Magaling, Christine. Ang paborito ni Christine ay tungkol sa kuneho at ang pagong. Tama. Meron pa ba maliban kay Christine? Meron pa ba? Sa tingin ni teacher, wala na. Mga bata, sino ang kadalasang nagbabasa ng kwento para sa inyo? Teacher. Ikaw nga, Lynette. Mama ko po, teacher. Tama, si Mama. Meron pa ba? Si Lola, teacher. Oo, si Lola. Meron pa ba? Okay, wala na. Maliban kay Mama at si Lola, meron din si Ate, si Kuya, si Papa. Naintindihan nyo ba? Opo, teacher. Mabuti naman. Halatang mayroon na kayong ideya tungkol sa kwento. Ngayon mga bata, nais ni Teacher Kate na tumingin kayo sa pisara dahil may hinanda akong litrato upang ipakita sa inyo. Handa na ba ang lahat? Opo, teacher. Kung talagang handa na ang lahat, maaari ba akong makarinig ng 3 padyak? Magaling! Ngayon, bubuksan na ni teacher. Wow! Mga bata, ano ang inyong nakikita? Teacher! Ikaw nga, what, no? Matsing po, teacher. Tama. Meron pa ba? Ikaw nga, Liza? May mga ibon po, teacher, at ahas. Tama. Ibon at Teacher, ahas. teacher. Ikaw nga, Paundag? Ayan po, teacher. Tama. Meron pa ba? Teacher. Ikaw nga, Lynette? Unggoy, teacher, meron, tsaka ibon. Opo, tama. Unggoy at ibon. Ikaw, Christine? Marami pong iba't ibang animal, teacher. Tama. Ito sila ay mga Animal. Opo, animal o Hayop. Ngayon mga bata, may tanong si teacher. Mga bata, ano ang kadalasang hayop ang nakikita ninyo sa inyong kapaligiran Teacher! o sa inyong lugar? Ikaw nga, what, no? Pusa po, teacher. Tama, pusa. Teacher! Ikaw nga, Christine. Ang aking aso, teacher. Tama, aso. Ikaw nga. May alaga po akong rabbit, teacher. Magaling. Lahat ng iyong... Ay, sige, si Paundag. Chicken po, teacher. Magaling! Lahat ng inyong nabanggit ay nakikita natin sa ating kapaligiran o sa ating lugar. Ngayon mga bata, sino naman rito ang may alagang hayop sa bahay? Ako, teacher. Ikaw nga, Lynette, maaari ka bang tumayo? Ano ang iyong alagang hayop? May mga aso po kami, teacher. Tapos pinapakain ko sila araw-araw, teacher. Magaling, Lynette. Maaari mo bang ikwento tungkol sa inyong alagang? Ang alaga po namin ay aso. Bales, 5 po sila, tapos araw-araw pinapakain ko sila. Magaling, Lynette. Bigyan nga natin si Lynette ng ang galing-galing clap. Alam nyo ba yon? Hindi po! Ganito yun, mga bata.
Isa, dalawa, tatlo. Ang galing, isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing, isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing, galing. Nakuha nyo ba? Opo, teacher! Maaari pa tayong magsitayo. Ulitin nga natin. 1, 2, 3, go. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing, isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing, isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing, galing. Wow, magsuko ng lahat. Maraming salamat, Lynette. Bukod kay Lynette, meron pa ba dito ang may alagang hayop sa bahay? Opo, teacher! Ikaw na, Christine. Christine, ano ang iyong alagang hayop? Teacher, meron po akong aso. Ang alaga ko pong aso, ang pangalan niya po ay si Chloe. Siya po ay 3 years old na po, teacher. Siya po ay may lahing Shih Tzu. Siya po ay isang malambing na aso. At sa tuwing umuwi ako, teacher, tumatawa at hinalikan ako, teacher. Wow, magaling, Christine. Si Christine ay may alagang hayop Yes, na teacher. Shih Tzu. Bigyan nga natin si Christine ng ang galing-galing clap. Mari ba tayong tumayo ulit? 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing, galing, galing. Magaling mga bata. Bukod kay Christine at Lynette, meron pa ba dito ang may alagang hayop? Wala na. Sa tingin ni teacher ay wala na. Ngayon, nais ni teacher na tumingin ang lahat sa pisara at makinig na mabuti upang kayo ay may matutunan sa araw na ito. Ngayon, ang ating tatalakayin ay patungkol sa pagsagot sa mga tanong hinggil sa napakinggang pabula. Basahin nga natin ulit. Pagsagot sa mga tanong hinggil sa napakinggang pabula. Ngayon mga bata, pag sinasabi nating pabula, ang pabula, basahin nga natin ng sabay-sabay. Ang pabula ay kwento kung saan ang mga hayop ang siyang tauhan o gumaganap sa kwento. Ngayon, mga bata, base sa binasa natin, ang kahulugan ng pabula, ito ay ang mga hayop ang gumaganap na tauhan sa kwento. Ito ay katang-isip lamang, ngunit ito ay nagbibigay ng aral sa mga mambabasa. Ngayon, mga bata, may halimbawa si teacher dito na pabula. Halimbawa, ang kuneho at ang pagong. Kayo ba ay pamilyar sa pabulang ito? Opo, teacher! Magaling! Sino ang pangunahing tauhan sa kwentong ito? Ikaw nga, Liza? Si Cuneo at Pagong po, teacher! Tama, si Kuneho at Pagong. Bigyan nga natin si Liza ng 3 palakpak. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, pagkatapos ng kwentong ating binasa o napakinggan, ay may mga salitang na ginagamit natin sa pagtatanong. Ito ang ano, sino, saan, kailan, at bakit. Ang una ay ang ano. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ano? Ano? Ito ay nagtatanong tungkol sa isang bagay. Magaling. Ang ano, ito ay nagtatanong tungkol sa isang o sa bagay. Halimbawa nito ay ang una ay ano ang laman ng iyong bag? Ano ang laman ng iyong bag? Lapis, teacher. Ikaw, anong laman ng iyong bag? Kwaderno, teacher! Ikaw? Papel po, teacher! Magaling mga bata. Base sa binasa natin, ano ang bagay rito? Teacher! Ikaw nga, Lynette. Bag, teacher! Tama, Lynette. Ang bag. Ang bag ay isang Bagay. Magaling mga bata. Ang pangalawa ay ano ang kulay ng iyong bagong damit? Ano ang kulay ng iyong damit, Paundag? Puti po, teacher! Ikaw, Lynette. Puti na may itim, teacher! Magaling mga bata. Ngayon, base sa binasa ninyo, alin dito ang bagay? Damit, teacher! Tama, ang damit ay
ay isang Bagay. Mga bata, bukod sa halimbawa na aking binigay, maaari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa tungkol sa tanong na ano? Sino ang makakapagbigay? Sige nga, Liza. Ano ang kulay ng iyong sapatos? Magaling, Liza. Bigyan nga natin si Liza ng 3 palakpak. 3. Liza, base sa binigay mong halimbawa, saan roon ang bagay? Sapatos po, teacher. Magaling, Liza. Bukod kay Liza, meron pa ba? Sa tingin ni teacher, wala na. Kaya dadako na tayo sa pangalawang tanong. Ang tanong na, sino? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Sino? Ito ay nagtatanong tungkol sa tao. Kapag sinasabi nating sino o ang tanong na sino, ito ay nagtatanong tungkol sa isang tao. Ang halimbawa nito ay ang... Basahin nga natin ng sabay-sabay. Sino ang guro mo sa Pilipino? Sino ang guro mo sa Pilipino, Christine? Ma'am Ujaipa po, teacher. Si Ma'am Huchaifa ba isang tao? Opo, Magaling mga bata. Si Ma'am Huchaifa ay isang tao. Kaya ito ay isang halimbawa ng tanong na sino? Para sa pangalawa, basahin nga natin. Sino ang tauhan sa kwento? Mga bata, kapag sinasabi natin tauhan, ito ang mga tao o gumaganap na tauhan sa kwento. Tama ba si teacher? Opo, teacher. Magaling mga bata. Naintindihan nyo ba ang tanong na sino? Opo, teacher. Magaling! Ngayon, dadako naman tayo sa tanong na saan? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ito saan? Ito ay nagtatanong tungkol sa lugar. Mga bata, pag sinasabi natin saan, ito ay nagtatanong tungkol sa lugar. Halimbawa nito ay ang... Basahin nga natin ng sabay-sabay. Saan ka nakatira? Lynette, saan ka nakatira? Sa lumbangan po, teacher. Magaling, Lynette. Ang lumbangan ba ay isang lugar? Opo, teacher. Magaling. Ikaw, Christine, saan ka nakatira? Sa lunsuran po, teacher. Magaling. Ang lunsuran ay isang lugar. Ikaw, Paundag. Sa Ayala po, teacher. Magaling. Ang Ayala ay isang lugar. Magaling mga bata. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Saan ka pupunta? Ikaw, saan ka pupunta? Sa paaralan po, teacher. Magaling. Ang paaralan ba ay isang lugar? Opo, Ikaw, teacher. Lisa, saan ka pupunta? Sa palaruan po, teacher. Magaling! Bukod sa halimbawa na ating binigay, maaari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa tungkol sa tanong na saan? Teacher. Ikaw nga, Miguelita? Saan ka ipinanganak? Magaling! Ikaw, Lynette? Teacher, saan ang simbahan? Magaling, Lynette. Magaling mga bata. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang tanong na saan? Opo, teacher. Magaling! Ngayon ay dadako naman tayo sa tanong na kailan? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Kailan? Kailan? Ito ay nagtatanong tungkol sa panahon o oras. Pag sinasabi nating tanong na kailan, ito ay nagtatanong tungkol sa panahon o oras. Ang halimbawa nito ay ang... Basahin nga natin ang una. Kailan kayo aalis? Kailan kayo alis? Christine? Bukas pa, teacher. Tama ang bukas ba ay isang panahon? Opo, teacher. Ang bukas ay halimbawa ng panahon. Bukod kay Christine, meron pa bang ibang halimbawa? Teacher. Ikaw nga, Lynette. Wala pala akong maisip, teacher. Walang maisip si Lynette. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang tanong na kailan? Opo, Meron teacher. pa pala mga bata, nakalimutan natin ang pangalawa. Ang pangalawa ay basahin nga natin ng sabay-sabay. Kailan ang iyong kaarawan? Ikaw, Liza, kailan ang iyong karawan?
January 22 po, teacher. January 22. Ikaw pa, Undang. February 12 po, teacher. Magaling. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang tanong na kailan? Opo, teacher. Magaling mga bata. Ngayon ay dadako naman tayo sa tanong na bakit? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Bakit? Bakit ito ay nagtatanong tungkol sa rason. Pag sinasabi naman nating bakit, ito naman ay nagtatanong tungkol sa rason. Halimbawa nito ay ang... Basahin nga natin ng sabay-sabay ang una. Bakit ka masaya? Bakit ka masaya, Miguelita? Meron Dahil may baon ako. Wow, dahil may baon si Miguelita, kaya siya masaya. Ikaw nga, Liza? Dahil binilan po ako ng mama ko po, teacher, ng bagong damit. Magaling! Magaling mga bata. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang tanong. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Bakit ka umiyak? Ikaw, Lynette, bakit ka umiiyak? Teacher, kasi minsan pinapagalitan ako ng mama ko, teacher, pag may nagawang kasalanan. Ando, si Lynette ay pinapalo ng kanyang mama kapag siya ay may ginagawa kasalanan. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Opo, teacher! Magaling! Bigyan nga natin ng ang galing-galing clap ang lahat. Isa, Dalawa, tatlo, ang galing. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing-galing. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing-galing-galing. Ngayon, mga bata, may hinanda si Teacher Kate na pabula. Gusto niyo bang pakinggan ang aking babasahing pabula? Opo, teacher! Handa na ba ang lahat? Handa na po, teacher! Maaari ba ako makarinig ng tatlong padya kung talagang handa na ang lahat? Isa, dalawa, tatlo! Magaling mga bata. Ngayon, ang pamagat ng pabula ay tungkol sa ang ibon. Ano ang pamagat ng pabula? Ang ibon! Magaling mga bata. Ang ibon. Isang umaga, may isang ibon na kulay bughaw. Ano ang kulay ng ibon? Bughaw! Magaling! Dumapo siya sa sanga ng puno ng mangga. Saan siya dumapo? Sa puno ng mangga. Sa isa lang mga bata. Ikaw nga, Christine. Sa sanga po ng puno ng mangga, teacher. Magaling, Christine. Sa sanga ng puno ng mangga. Nakita siya ng isang mangangaso at agad tong pumesto upang siya ay barilin. Sino ang nakita niya? Mangangaso. Mga bata, kung nais ninyong sumagot, itaas lamang ang Teacher. inyong kamay. Ikaw nga, Miguelita. Nakita po niya ang mga mangangaso, teacher. Tama, Miguelita. Nakita niya ang mga ngaso. Buti na lang at naapakan ng mga aso ang isang tuyong sanga na naging dahilan kung bakit nakapansin ang ibon sa pagdating nito. Bakit nakapansin ng ibon ang pagdating ng mga ngaso? Teacher! Ikaw nga, Liza? Dahil may naapakan siyang tuyong sanga ng mangga, teacher. Opo, tama. Dahil naapakan ng mga ngaso ang isang tuyong sanga ng mangga. Agad na lumipad ang ibon papalayo. At doon nagtatapos ang pabulang tungkol sa ang ibon. Nagustuhan nyo ba ang pabulang aking binasa tungkol sa ang ibon? Opo, teacher! Magaling mga bata! Ngayon mga bata, upang malaman ni Teacher Kate kung may naintindihan ba kayo sa ating tinalakay, may ipapasagot si teacher sa inyo. Maaari ba kayong kumuha ng kalahating papel at sagutin ito? Opo, teacher! Mayroon na ba kayong kalahating papel, mga bata? Opo, teacher! Saglit lamang.
inyong aktibidad, nais ni teacher na sagutin ninyo ito sa kalahating papel. Basahin nga natin ang panuto. Sagutin ang mga tanong tungkol sa binasang pabula. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ngayon mga bata, nais ni Teacher Kate na basahin ninyo ang pabulang tungkol sa ang lobo at ang ubas at sagutin sa inyong kalahating sa papel ang mga tanong. Ilagay lamang o bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Tapos na po kami, teacher. Magaling mga bata. Ngayon, sino ang makakapagsagot sa tanong, sa unang tanong? Sino ang inabot ng gutom sa kagubatan? Ikaw nga, Liza. Ang lobo po, teacher. Magaling mga bata. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, nais ni Teacher Kate na basahin ninyo ang pabulang tungkol sa ang aso at ang kanyang refleksyon at sagutin ang mga tanong sa inyong isang buong papel. Ipasa nyo lamang ito sa susunod nating pagkikita. Maaari bang magsitayo ang lahat? Paalam na mga bata. Paalam na po, teacher. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Meron ba? Opo, teacher. Sige mga bata, mag-iingat ang lahat sa pag-uwi. Paalam na!